Okay, this video kunin natin sa higher time frame. Usually, ini-encourage talaga na mag-top-down analysis. Top-down means from higher time frame like daily, yan, to lower time frame ng 1 hour for example. Yan. Pwedeng kombinasyon ng daily, 4 hours, and then 1 hour. Pagka kasi lower time frame na mga 30, 15, medyo maingay, malikot yung market. Pero subukan natin sa daily. Daily muna tayo. So, ibig sabihin, every candlestick is daily. Yan. Every candlestick is daily. Since today is Monday, so, hindi pa tapos yung candlestick natin ngayon sa daily. Pero kung aalamin natin ano yung galaw ng candlesticks sa lower time frame, for example, sa 1 hour, ayan siya ngayon. Since 6 o'clock ng umaga, so ano na ngayon? Anong oras na? 8 o magna 9. 6, 7, 8, 9. Ayan. So halos mag-aapat na oras na. So, actually tatlo. So, ibig sabihin, may tatlong candlestick na matatapos na. Ayan. 1, 2, 3. Yan. So, pag na-connecta mo kasi yung higher time frame na daily sa 1 hour, mas madali mong makikita. O, mas mag-iiba yung mga decision mo. Ayan. Going back sa daily, ayan. So, hanap tayo ng trend line, mga possible trend. So, binabalikan ko lagi ito. Ayan, yan. Yung taas na yan, yan taas na yan, yan taas na yan, ang mga candlestick na yan. Bakit? Yan yung reference na ginagamit ko. Ayan. So, kung daily itong candlestick na to, pansinin nyo, nag-breakout siya rito more than 50%. Yan yung sinasabi na more than 50%. Pero once na nakita nyo na tong candlestick na to, let's say, nandito na, nag-close dyan, confirm more than 50%. Para sa akin, hindi na dapat mag-trade dito kasi hahabulin mo na yung market pag ganun. So, the tendency is pwedeng dumiretso siya or pwedeng bumalik siya. Ayan, bumalik. Tapos bumalik. Tapos bumalik. Tapos bumalik. So, ano nangyayari? Sideways. And then, nag-breakdown pa. At ngayon, nandito sa price na to. Pag medyo matagal na kayo, maobserbahan nyo na ang market, walang diretsong tataas ng tataas. Talagang nagre-retest siya. Nire-retest niya kung saan siya nanggaling. Pwedeng dito, pwedeng dito. Ayan. So, nagkaroon na tayo ng zone ngayon. And this is daily. Kung nire-retest niya yung market, so, lumalabas, nandito na siya sa area ng kung saan siya nanggaling. Nire-retest niya. Pwedeng, yun nga, diretso rito o bumagsak dyan. Pero sa akin kasi, ang nakikita ko, nakikita ko ito. High, low. High, pero dahil ito ay high din, at pag pinagkumpara mo yan, mas mataas to. This is now your higher high. And if this is low, this is another low. Pero pag pinagkumpara mo yan, this is now higher low. So, itong candlestick na to na bumababa, para ma-maintain yung trend line na uptrend, kailangan ang mabubuo dito is another low, pero mas mataas kumpara dito. So, another higher low.
So, kaya the moment na nagkaroon dito ng mga rejection, like hammer, wag lalagpas dito. So, this is a valid higher low. So, kung may mabubuo ditong hammer sa daily or 4 hours, medyo mas strong yung conviction na tataas siya. Pero the moment na lumagpas dito yung price, may invalidate na yung structure. Yun yung ibig sabihin na invalidate. Bawa, nagkaroon ng candlestick na mas malaki dito. Burahin ko. Paano na invalidate? Burahin ko. Yan. So, yan yung ine-expect natin. Yan. Ine-expect ko, halimbawa. Pero, wag bababa dito. Pero the moment na yung daily or 4 hours bumaba dito, yung body mas malaki, mag-iiba na yung plano ko. Ang plano ko ngayon is aantayin ko na lang ito dito for a retest ng price na to, at most likely kung merong inverted hammer for example o weak candles, tapos inverted hammer, yan, ganyan, nagkakaroon ng mga rejection sa taas, so pwedeng bababa siya. Kaya nga I always say na maging reactive tayo doon sa candlestick formation na lalabas. Pero since ang bias ko talaga dito ay tataas, ayan, somewhere here, wag lang lalagpas dito at nagkaroon ng daily candlestick na ganyan. So, diretso na ako. Buy na ako. Pero, observe, sabi nga. So, ayun na yung mabubuong kan. Pwedeng mangyaring ganyan. Just observe. Antayin natin. And wait. Kanina may mga pumasok din naman sa lower time frame. Let's say, nag-lower time frame kanina. 4 hours. Yan. So, let's say, naglagay tayo ng ganyan. Ayan. Kanina, ha? Kanina, yan. Ano nangyari sa candles kanina, di ba? Ayun yung nangyari, oh. Pagka-open, bumagsak na. So, since yung una open, may mga nag-buy na dito, then stop loss dito. So, wala na yon. Talo na yon. Then, bumagsak. Para kang niligaw, tapos biglang bumaba. So, kaya talagang medyo, yun yung sinasabing yung lower time frame medyo maingay or noisy. Kaya, mas prepared pagka day trader ka, mas prepared mo to analyze yung candlestick formation ng 1 hour, 4 hours, and daily.